Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Taurus, kunin mo lang yung mga resonate kaha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus. Taurus po yun, kaya talasan niyo po ang inyong intuition para makuha niyo yung akmang messages na kaloob sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Taurus, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, and suporta po dito sa ating channel every time na meron tayong reading for Taurus. Thank you again for not skipping the ads. So Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to 8? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Devil card. Interesting. Pag-usapan natin yan. Huwag matakot, huwag mangamba. This is something interesting pag-usapan natin. In the area of what you want, you have the World card. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Tower card. Beautiful, perfect. Ang ganda ng kombinasyon. In the area of your near future, you have the Hermit card. Lovely. In the area of your challenge this week, you have the Page of Cups. In the area of your fortune, you have the Justice card. Yes, lovely. Ang ganda ng contrast. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Five of Cups. Interesting. And your outcome this week, Taurus, meron kang wow, Temperance card. Coming to the light, enjoying new things. Tapos na ang proseso. The results are coming. Pag-usapan natin yan in detail mode. So, lahat po yan komprehensibong pagbabasa. Mamaya pag-usapan natin bawat cards. But first, at the bottom of your deck, you have the Chariot card. Yes. Ngayon, handa ka na, Taurus. That is the right word and the correct word to describe the frequency and energy of your background this time. Handa ka na. Meron ka nang iiwanan. Because tingnan mo si Chariot, nakasakay siya. Nakasakay yung tao sa Chariot na yan. And handa na siyang iwan yung city sa likod. Ibig sabihin, meron ka na handang iwanan sa nakaraan mo. O mga tao, lugar, sitwasyon sa buhay mo na parang na-feel mo, okay, in my journey moving forward, hindi ko na sila kayang isama pa. O hindi ko na dapat bit-bitin pa ito mga taong ito, mga sitwasyon na ito, mga pangyayari, mga experiences, even yung emotions from the past na talagang nagpapatali sa iyo pababa. Kailangan mo nang iwan yun para makamove forward ka na. Ngayon, hanapin mo na daw yung purpose mo, hanapin mo na yung magpapaligaya sa'yo. Hindi mo na kailangan magpatali pa o magpakulong pa sa mga nakasanayan na mga endeavor o tao na talaga namang na-realize mo that they are not for you. Now, meron kang freedom to choose. Pupunta ka ba sa kanan, pupunta ka ba sa kaliwa. You have the freedom talaga to take on the journey on your own terms. And you have also to acknowledge the fact na ikaw ay protektado yung spirit guides mo this time around ng angels, ng divine power, ni universe, na kung ano man ang sisimulan mo, protektado ka nila at suportado ka nila. So, wag matakot na umalis sa isang bagay o isang sitwasyon o sa isang lugar. Pwede ring travel ito na parang feeling mo, eto na yung time ready na ako, handa na ako Handa na akong sumugal o tumulay sa mga bagong simula sa buhay ko because I've had enough. Parang ngayon na-realize mo na sarili ko naman, sarili kong pangarap, tama na yung pagsasakripisyo ko for someone or something na hindi pala maganda ang naging dulot sa'yo. Ngayon, sarili mo naman, handa ka na and moving forward ka na. Congratulations, Taurus, because this is really a mapagpalayang reading for you. So, that is the background of your reading for this week. So, pag-usapan natin ng iyong spread, ilan ang your major arcana? Marami. Wow, you have the World card, you have the Tower card, the Devil card, the Hermit card, the Justice card, the Temperance card, and the Chariot card. So ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 major arcanas, meaning yun yung mga cards na may prominente, big energy effect sa buhay mo this week. So ito yung mga bagay na mararanasan mo, dadanasin mo, o kaya kailangan mo lagpasan, o mararamdaman mo ng malaking epekto sa buhay mo this week. So pag-usapan natin in detail mode kung ano yung isa-isang yan sa buhay mo this week, okay? At the center, you have the Devil card. Devil card, hindi to nakakatakot, Taurus. Ito yung mga bagay na parang this time around na-realize mo na para makamove on ka, may mga taong kailangan kang iwan. May mga bagay o sitwasyon o trabaho o endeavor or mga paniniwala din sa buhay mo na kailangan mong iwan, kailangan mong bitawan, kailangan mong i-let go in order for you to really move on and really reach the full potential of your dream, of your goal, of your path, of your purpose. So, nakita ko dito na may toxic kang lover,
O kaya mga kamag-anak na parang for a very long time lagi mong pinapakisamahan o na-realize mo ngayon na parang ginagamit ka lang o na nata-take for granted ka o parang feeling mo enough na yung nabigay mo, time na para putulin na yung connection with these people na alam mo naman na kapag ginawa mo yon ay makakaalpas ka na, makakalipad ka na, gagaan na yung pakiramdam mo at saka yung bulsa mo din. So parang ngayon hindi na palaging bigay na bigay sa mga maling tao. Na-realize mo na itong mga maling taong ito na toxic sa buhay mo, ang mga dapat mo nang bitawan sa buhay. For others, nakita ko na may mga mali kang paniniwala sa buhay mo, baka kaya napipigilan kang umabante, napipigilan kang umalis because may mga thought process ka na mali. Halimbawa, you want to go to a kumpanya. May gusto kong applyan na kumpanya. Pero sa puso mo, gustong-gusto mong gawin yon kasi pasok naman yung credentials mo, you have the enough skills, you have the enough credentials and experiences, pero takot na takot kang pumunta sa kumpanyang yon because pinapaniwalaan mo agad-agad na hindi ka matatanggap. O kaya pagdating mo doon, ang dami mong kakompetensya, coming from bigger schools o coming from bigger companies na mas malaki yung credentials and experiences, kaya pinanghinaan ka na loob. Ending, ayaw mo magsimula, ayaw mo pumunta, ayaw mo mag-apply, ayaw mong subukan. So, sinasabi ng spirit guides mo, bitawan mo yung mga self-limiting thoughts mo, yung mga maling paniniwala mo sa sarili mo, mga maling paniniwala mo sa mangyayari. So, kapag binatawan mo yun, makakalarga ka na, makakaabante ka na. May mga bagay daw or energy sa buhay natin na tayo mismo ang pumipigil sa growth natin o sa success natin. Nakita ko yan na parang may tug and pull Parang ngayon, sige, tatry ko. Bukas, ayaw mo na. Sa isang araw, try mo ulit. So, walang consistency in your part, Taurus. So, alisin mo yung mga ganong habits din at saka ganong approach or paniniwala sa buhay mo para makaabante ka. For some talaga, I don't know, nakakita ko ng toxic na biyenan, toxic na family member na parang sila yung nagdidikta sa'yo palagi ng dapat mong gawin, dapat mong suotin, dapat mong sabihin, dapat mong i-action. So parang ngayon gusto mong kumawala sa hawla ng mga taong ito na pumipigil sa'yo para ma-achieve mo yung full potential mo. And this is now the right time for you to do that because nakita ko talaga dito yung changes in your life and yung effort in your part to really remove yung mga toxic sa buhay mo. Ngayon ang linggo para linisin ang lahat, Taurus. Linisin, magkaroon ka ng bagong simula, bagong approach. And parang ngayon nagising ka from a truth sa buhay mo, parang na-realize mo na, okay, mali pala tong routine na to, mali pala tong habit na ito, mali pala tong pakikisama ko sa taong ito, mali pala tong mga relasyon na ito. So, may mga mali na dapat putulin na kailangan mong iwan sa past so that maka-move forward ka na. Okay? The Devil cards being clarified by the Tower card. Yes, dalawang beses lumabas ang Tower dito, talagang kailangan magbago na daw. This is like a quick movement na hindi mo pwedeng pagpaliban, hindi mo pwedeng iwasan at dapat siyang mangyari because Tower cards are God-given actions. Ito ay nakatadhanang mangyari, Taurus. Hindi ito parang ikaw ang gagawa o ikaw ang someone in your life ang mag-orchestrate ito. No, this is God-given. Ito ay nakatadhanang mangyari. So kapag may mga bagay sa buhay mo na umalis, lubisan, mga pangarap na hindi natupad, always know that that is God's redirection para sa'yo. So kung kailangan mo talagang iwan na ito, mga taong ito, mga sitwasyon na ito, mga maling paniniwala na ito, kapag yan naputol mo, everything will change sa buhay mo. Makakapagtayo ka ulit ng bagong tower, mas matibay, mas solid, mas mataas, mas matayog, at mas maganda yung tayo niya. Ibig sabihin, yung path moving forward is clearer, mas maayos, mas organized, mas matino, kumbaga. So, kailangan mo talagang putulin ang mga to para magbago ang lahat, okay? Especially para sa mga pagbabagong inaasahan mo, okay? In the area of what you want, you have the World card. Yes, you want success. You want to accomplish something. Gusto mo may marating sa buhay, gusto mo mahanap yung path mo, gusto mo mahanap yung purpose mo, makabayad sa ganito, makapagpatapos ng anak, makabili ng bahay, makabili ng property. So, ito yung lingering sa'yo na sa isip at puso mo, ito yung gusto ko manalo sa loto, makuha yung ganyan, makalipat na ng bahay, makaland on a better job with a better salary, with a better benefits. Ito yung mga pangarap na talaga ng mga success. The world is yours. Especially ito pwede rin card of travel ito. Parang ikaw this time around gusto mo na mag-abroad, gusto mo na lumipat from one job to the other or one city to the other. So parang may traveling talaga this time around. May paglipat, may movement in your part. At gusto mo 'to mangyari, especially dalawang card ito of traveling.
Talaga nakita ko may pag-alis. So, para mangyari ito, Taurus, kailangan mo rin daw isara yung cycle talaga sa past. Whether past job or past endeavor, mga past na paniniwala, kailangan meron kang tapusin muna bago ka magsimula. Kasi I'm seeing na kapag hindi mo tinapos ng maayos yung mga past job mo bago ka lumipat sa iba, or past relationship, o kaya may iiwanan ka na sa buhay mo na hindi mo na pwedeng idala sa buhay mo from now on moving forward, kailangan maayos mo daw yun, hindi basta-basta bibitawan lang, para hindi siya paulit-ulit na maging multo at pabalik-balik sa buhay mo because hindi mo siya na-close ng maayos. So make sure this time around, Taurus, magkaroon ka ng tamang closure sa mga bagay na iiwanan mo para success na lamang nga atupagin mo in the near future, okay? The world cards being clarified by the Page of Cups. Dalawang beses lumabas ang Page of Cups here, telling you na kailangan mo daw talaga tong action this time around. Parang huwag ka daw magsayang ng oras. Focus on this and take action. Nakita ko dito na in order for you to get out of a cycle in the past, on the world, past cycle of life, para makapasok ka na sa bagong cycle ng buhay mo na talagang pinapangarap mo, kailangan mo daw talagang magkaroon ng concrete at kakaiba na approach in order for you to really land on the goal. Halimbawa, mag-move forward ka na. Lilipat ka na ibang bansa, halimbawa kasi iiwanan mo yung mga anak mo kasi walang choice. Kailangan mo silang iwanan dito kasi nandun sa ibang bansa yung pangarap, nandun sa bagong trabaho yung magandang kinabukasan for them. So, kailangan mo daw mag-focus on how you're gonna approach your kids. Na parang, okay mga anak, iiwanan ko kayo sa lola nyo halimbawa o kaya sa tito-tita nyo kasi ganito ang sitwasyon natin, ganyan. So, magkaroon ka daw ng kakaibang approach. Be imaginative and creative enough in your approach para ma-close mo yung chapter of leaving them and yung adjustment period mo. So, ngayon papasok ka sa new era ng buhay mo na malayo ka sa kanila, na nagsisimula ka magtrabaho doon, uuwi ka sa bahay mo doon, na mag-isa ka habang sila nandito. So, may adjustment period. In order for you to achieve that new start para makapunta ka na sa bagong simula ng buhay mo, kailangan mo daw i-approach yung iiwanan mo ng creative plan or approach or action. So ito ay kailangan mo pag-isipan nito, Taurus, para hindi ka magkamali din at para maging smooth sailing yung resulta na gusto mo makuha sa pag-alis mo sa isang chapter, okay? In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Ace of Cups is telling you, kailangan mo daw talaga ng bagay na maisip mo na kaligayahan ito. Kaligayahan. Ano ba yung magfulfill sa'yo? Especially in the area of Chariot here na parang may susugod ka sa isang bagay o isang adventure na alam mo na magiging maligaya ka. Alam mo na ito yung kukumpleto sa akin, sa family ko. Ace of Cups. You need to recognize that. You need to see the beauty of that. Parang, halimbawa, like I said, yung example ko kanina na aalis ka, pupunta kang abroad. And hirap na hirap kang iwan ng mga anak mo. Hindi mo sila makausap. Kasi nga, hindi mo alam kung paano i-break sa kanila yung news and paano sila ihahanda sa information at paano ipapaintindi sa kanila moving forward kung gaano kahalaga itong sakripisyo mo. With the Ace of Cups, dapat daw maunawaan mo sa puso mo kung gaano ka-fulfilling yung sacrifices, yung action, yung gagawin mo. Paano siya bubuo sa'yo at saka sa mga anak mo. Parang doon mo daw hugutin yung kung paano mo dadalhin itong approach na ito, itong pagbabago na ito, yung pag-iwan din sa mga bagay na nakasanayan mo in the past, yung mga maling paniniwala na hindi ako pwedeng umalis kasi maiwanan ko anak ko, ganyan, wala kaming, hindi ko sila pwedeng pabayaan, hindi ko sila pwedeng iwan, hindi ako pwedeng mag-abroad. Pero yung pag-abroad lang pala yung solusyon sa lahat ng problema mo, kahit anong apply mo, kahit anong simula mo ng negosyo, walang nangyayari, no? Pero na-realize mo, hindi, pag-abroad talaga ang kaya kong gawin eh. May job offer na, may agency na, lilipad na lang, okay na ako eh. Pero hirap na hirap ka umalis because ayaw mo iwan ang mga anak mo, feeling mo hindi mo kaya. So, isa yan sa mga self-limiting thoughts. Hindi naman necessary devil yun ha. Huwag nyo isipin devil yung thought na yun. Kaya lang, self-limiting siya. Sabihin, pinipigil ka ng thought na yun para gawin yung karapat-dapat mong gawin. So, yun yung ibig sabihin nun. So, yung mga karapat-dapat mong gawin, napipigilan because of the devil thoughts, yung mga self-limiting thoughts, yung mga kumakadena sa'yo para magsimula ka ng bago. So, in the Ace of Cups, lagi mo isipin na for the better good ito. Para tayo ay makumpleto, para tayo ay umangat. And this is emotions from you. Sobrang emosyon ito. Nararamdaman ko yung saya, lungkot, halo-halo. Because nasa-transition ka of entering something new. And kailangan mo itong pagdaanan. Nasa ano ka ngayon eh, transition ka, nasa adjustment period ka, Taurus. Kahit po hindi pag-abroad yung gagawin nyo o hindi ka nahihirapan because iiwanan mo anak mo, kahit ano mang sisimulan mo ngayon na endeavor o trabaho o path moving forward at nangangailangan ka na parang
lakas ng loob and complete adjustment. Meron diyang parte sa puso mo na parang, gagawin ko pa talaga to? Wag na lang kaya, baka hindi ko kaya, baka natatakot kang mag-step out of your comfort zone. Lagi mo isipin, ano ba yung magandang bunga nito? Para saan? Ano yung na-visualize mo na, okay, I will be very, very happy after a year, makakaipon na ako, makabayad na ako sa utang namin. Yun, maramdaman mo yung kaligayahan, parang yes, oo nga no, mabayaran ko na. Kaya pag pinuntahan ko na yung trabaho ito, yes, solid yung trabaho, hindi na ako endo lagi. Magkakaroon na ako ng regular job kapag ito nakuha ko. Parang magkakaroon ka ng instant relief. Yun the beauty of the purpose, the beauty of the journey. Yun dapat mong isipin this time around para ilaban mo siya, i-push mo siya at hindi ka panghinaan ng loob. The outcome that will be outpouring of emotions of love and happiness. Okay? Ace of Cups being clarified by the Page of Swords. Yes, ngayon, parang nakikita ko dito na kailangan mong aralin din daw talaga. Magkaroon ka ng parang pagbusisi. And at the same time, magkaroon ka ng talagang deeper knowledge of ano yung gagawin mo. Ano yung sisimulan mo? Taurus, because handa ka na, yung tawag ng puso mo, gugora ka na, and then naisip mo na yung, na-visualize mo na kung gaano kahalaga, ano yung mga possible results and matatamis na bunga na maaari mo makuha sa ilalaban mong sakripisyo na ito o pagsisimula sa buhay mo. And then nangangailangan din daw yan talaga ng kaakibat na research, kaakibat na pag-aaral. As you go, pwede mo nang aralin to as you go eh. Hindi naman lahat ng tao pag nagsimula sa trabaho expert agad, di ba? Wala naman sigurong ganoon unless super galing mo sa trabaho na kahit saan ka lumipat hindi mo kailangan mag-adjust, hindi mo kailangan mag-research, hindi mo kailangan mag-aral ulit para settle down ka sa bagong trabaho o bagong pupuntahan mo. Pero lahat tayo hindi exempted sa ganyang experience na kapag lumipat ka from a different city, different place, different jobs, or different endeavor, kailangan mo siyang aralin so that mapulido mo at saka makapag-settle down ka at maging palagay ka na sa lahat at magawa mo naman gusto mong gawin, maging kapakipakinabang ka doon sa endeavor na gagawin mo at ma-achieve mo siya agad in the quickest way possible. Kaya talaga nakita ko dito halo-halo emosyon mo this time around. Pero kailangan mo pang hawakan yung promise of your future. Para saan ba yung ginagawa mo? Ano yung vision mo of the future? Tuwan-tuwa ka sa magiging magandang resulta. Pero lagyan mo yan ng kaakibat na na tiyaga. And also communication daw. Magkaroon ka ng enough communication with other people. Kung lalayo ka, parang feeling ko kung attached ka pa rin sa mga taong iwanan mo, have a clear communication of what you want. Ano yung mga bagay na gusto mong achieve? Kung hindi sila pabor sa mga bagay na gusto mong achieve, nasa kanila na yun. Parang ikaw, it's time for you to really fight for your dreams, fight for your goals. And kaakibat nun yung hindi matalinhaga. Yung parang malaman na knowledge na kaakibat nun ay research para talaga fully equipped ka of enough explanation sa mga taong kailangan pag-explanationan ng mga bagay-bagay sa buhay mo na kung gaano kahalaga ito, para saan, para kanino, and then para pagpunta mo sa lugar kung saan ka magkatrabaho o sa mga hanapin yung swerte mo, okay ka, okay? So in the area of what's affecting your current energy, you have the Tower card. Gusto mo talaga magbago na ang mga bagay sa buhay mo. Na-realize mo, enough is enough. Ayoko na ng mga gantong tao, ayoko na ng mga gantong sitwasyon, ayoko na araw-araw tayo naghahanap ng pambayad sa bills, pambili ng pagkain. Ayaw mo na ng cycle of always losing or always nangangapa o always na gumagapang para lang mabuhay day by day, week by week, month by month. Ngayon, gusto mo na mag-level up sa buhay. Kaya gusto mo nang masira yung dating nakasanayan, yung mga mali, yung mga paulit-ulit na nangyayari. You want to create something new. And na-realize mo, para magbago ito, kailangan magbago din ang lahat sa buhay mo. Whether a relasyon mo sa isang tao, o kaya pakikitungo mo sa ibang tao, o kaya paano mo ina-approach ang isang trabaho, ang isang pangarap, o kaya mga maling paniniwala. The Devil card also explains mga maling paniniwala, mga maling tingin mo sa mundo, mga maling tingin mo sa pangarap mo o sa sarili mo. So, kapag nabitawan mo 'tong mga mali na ito, magbabago talaga ang lahat sa buhay mo and ma-achieve mo yung changes na pinapangarap mo, okay? The Tower cards being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, this change ang iikot sa kapalaran mo in your favor. Babago ang kapalaran mo talaga this time around. Kaya yakapin mo yung pagbabagong nais mo. Huwag ka matakot sa transition. Don't force things and don't control the outcome. Yes, we have plans. We have the vision of the future. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung paplanuhin ko. Ito yung tutumbukin kong goal. But in the pursuit of this goal, sa pagpunta mo doon, make sure na huwag mo masyadong kontrolin o huwag masyadong puwersahin yung mga outcomes and also yung mga nangyayari because baka ma-frustrate ka lang, baka mainis ka lalo o feeling mo hindi naaayon sa plano, bigla kang hihinto o bigla kang titigil. Kaya huwag mong puwersahin, huwag mo rin kontrolin para hindi ka ma-distract and also hindi ka ma-frustrate.
sa mga nangyayari, and also magkaroon ka pa rin ng fire within you to fight for the dreams na gusto mo. Okay? With the changes, napakaganda nito because nakita ko talaga na yung initiative sa puso mo na magbago na ang lahat. Parang ngayon, halimbawa, pamilya kayo, tapos yung asawa mo walang trabaho, and then ikaw, kaya mo naman, feeling mo kaya mo mag-start ng negosyo, o kaya mo mag-apply, and then parang sabi mo, hindi, kailangan talaga magbago eh. Hindi pwedeng ganito lang tayo. So ikaw mag-a-apply ka, tatapangan mo ang sarili mo. Itong changes na to, ang iikot ng kapalaran mo. Nakaroon ka na bagong trabaho. Kung hindi talaga kaya ng asawa mo maghanap ng trabaho for himself, edi ikaw na lang. And ito yung magbabago ng power dynamic and also money, energy sa pamilya mo. Makakaipon ka na, mapaprovide mo na yung pangailangan na dating iniisip mo lang. Hindi ka na mag-iisip ng weekly budget kasi meron ka ng solid na job. So ito talagang changes will also change your kaperahan and kapalaran and swerte. Okay? In the area of your near future, ito ang maganda, the Hermit card, you're now a wiser person, Taurus, in the near future. Nakita ko sa'yo na alam mo na yung sekreto ng buhay, nahanap mo na yung mga bagay na hinahanap mo dati. Halimbawa, hinahanap mo kung ano yung purpose mo. Lord, gusto ko po maging IT expert, ganyan. Hindi ko po alam kung saan ako pwede mag-apply, saan po ako mag-landang job. Hindi ko po alam kung ano yung para sa akin. Kayo na pong bahala. So ikaw, ngayon sumugod ka na, nag-apply ka na kasi gusto mo nga sa mundo ng IT, halimbawa. And then in the near future, you're gonna land on a job that is IT related. Kung hindi man IT related, pero nagagamit mo experiences mo. And then doon marirealize mo, dito pala ko talaga dinala ni God because ito yung para sa akin. Because nakita ko, sa trabaho mo ito o sa pwesto mo ito in the near future, settled ka na, maganda yung trabaho mo, maayos yung sweldo, hindi ka contractual, regular ka, tapos gamay na gamay mo yung trabaho, masaya ka with your co-workers. Nakita ko na super settled at masaya ka. At nahanap mo yung sagot kay God, no? Bakit po dito nyo ako dadalhin? Bakit po ito ang path ko? Bakit po ako nahihirapan ngayon? Bakit po hindi malinaw sa akin kung ano yung gagawin ko? So yung maraming bakit, malalaman mo in the near future ang sagot with the Hermit card telling you na ito pala yung para sa akin kasi ito yung kaligayahan o ito yung good life na bigay sa akin ni God. Kaya pala nahirapan akong piliin yung dating job. Kahit na hirap ako, gusto ko yun, pero nare-reject ako doon lagi sa industriya na yun. Now you're gonna understand ko bakit ka na-reject doon o bakit ka na-transfer from one job to the other o bakit pilit sinasara yung pintuan na yun for you is because may mas bigger, better endeavor and opportunity sa'yo in the near future na super saya mo and super settled ka, okay? The answers will come to you at the right time. So, don't question the journey and okay lang kahit hindi mo alam ang sagot this time around because in the near future, darating yung sagot for you. The Hermit card to be clarified by the Three of Pentacles. Now, in the near future, you have a battle or parang mahihirap, I don't know, kasi parang sanay ka mag-isa, Taurus, you're very dependable by other people, strong ka, very creative ka, kaya sanay ka kumilos mag-isa, sanay ka na parang ikaw ang gumagawa o nag-aasikaso ng mga bagay-bagay, na parang okay, ibigay mo sa akin yung challenge, ibigay mo sa akin yung activity, ibigay mo sa akin yung task or assignment, kaya ko itong gawin mag-isa. Pero in the near future, nakita ko dito na you have to work with other people. There will be a time in the near future that you will be required to collaborate and cooperate with a certain group of people na parang kailangan mong makibagay sa kanila, makipagpalitan ng ideas, makipagpalitan ng creative projects in order to have a bigger product or anything na kailangan yung buuin together. So ngayon parang kailangan mo daw matutunan yung makisama, matutunan na parang okay, accept also the criticism and criticize also others. It is also requiring you na parang maging open-minded sa idea ng iba, sa opinion ng iba, ganun ka rin sa sarili mo para ma-apply nyo together, para makabuo kayo ng much better product o much better solution sa isang endeavor o isang task. Parang talagang you're gonna enter a job where marami kang kasama in the near future. Halimbawa, call center ito, o kaya ospital, o kaya kumpanya na may creative ideas palagi every week na kailangan mo talaga mag-join in and also give your fair share of ideas and effort. Ganyan. So, I'm seeing you enjoying this, but at the same time, kailangan kumawala ka sa comfort zone mo, Taurus, na hindi lahat kaya mo gawin mag-isa. You need to really work with other people, okay? In the area of your challenge this week, Taurus, you have the Page of Cups. Challenge sa'yo ang focus this week. Focus and waiting for the right opportunity to come. May mga bagay doon na kailangan mo hindi palagpasin, may mga bagay na hindi mo kailangan tulugan o ipag-isantabi. Kailangan mo doon nakatutok ka, abantayan mo. Take your full attention. I'm seeing that. Baka kasi daw makaalpas o makawala because I'm hearing parang schedule din ito na parang halimbawa, gusto mo mag-apply sa ganitong job pero bukas lang yung application from halimbawa June 1 to 4.
may pumunta ka ng 5. So parang nakalimutan mo na lumagpas ka dun sa application period. So parang sinasabi dito na tumutok ka sa details sa gagawin mo this week para alam mo kung yung hangganan o yung parameters of what you need to do in order to achieve what you want this time. Okay? Example lang yung kanina na parang nag-apply ka sa A5, 1 to 4 lang pala yung period. So, mga ganong bagay. Focus on what you want. Put your whole heart on it. Be imaginative and creative. Maging matalino ka daw sa approach mo this time around. Okay? Page of Cups being clarified by the Justice card. Yes, dalawang beses lumabas ang Justice. Kailangan daw talaga, yung parang best version of yourself, kailangan naka-move forward ka doon. Parang yung best version ni Taurus, kailangan ipamalas mo daw. Nakita ko rin dito na in the pursuit of what you want, kailangan daw you're after the truth. Parang huwag ka daw papalin lang din sa sinasabi o boka-boka ng mga tao sa paligid mo. If it's too good to be true, pag-isipan mo. Pero kapag daw nangailangan, halimbawa may new opportunity and ito yung time period na kailangan mo nakatutok ka doon, parang okay, ito gagawin ko, ito sisimulan ko. Kailangan yung buong katotohanan sa gagawin mo, alam mo, para hindi ka maisahan, hindi ka maloko, at also hindi mo rin, hindi ka rin magkaroon ng mistakes. Kasi baka mamaya, akala mo iba pala yung gagawin and then ginawa mo ng ginawa. And then nung pinasa mo na-realize mo, mali pala yung requirements, mali pala yung proseso, mali pala yung paraan. So kailangan alam mo daw yung truth about sa gagawin mo para tama yung proseso kung paano mo siya i-approach. Okay, Taurus? In the area of your fortune, this week you have the Justice card. Pabor sa iyo ang kapalaran. You will get that job, you will get that contract, you will get that justice. Sa mga tao po dyan na lumalarga at lumalaban for a certain hustisya about documents or legal things, the odds is in favor of you. Makakarinig ka ng magandang resulta about this legal battle. But for some, there will be endeavor this time around na parang nasa iyo pabor yung kapalaran. You will get the bagay na pinagkait sa iyo dati. Ngayon parang na-realize ng buong universe na karapat dapat mapunta sa iyo yung bagay na yun. Parang karma suits you very well. Lahat ng mga bagay na parang feeling mo injustice before, ngayon ikaw naman ang aangat, ikaw naman ang magkakaroon ng balanse sa buhay. At yung mga tao sa past na parang nagkamali sa'yo, unti-unti mo na-realize na you're better than them. For some, nakita ko talaga dito, contracts are being signed. Congratulations. You're landing that job and you're getting the balance na ngayon sa trabaho and buhay pamilya. Okay? The Justice cards being clarified by the Three of Cups. Yes, celebration. Taurus, once na makuha mo na yung good news about the legal stuff or new job, new opportunity, talaga naman mag-celebrate kayo. Ito yung talaga yung mga bagay na pinagkait sa'yo in the past. Parang, yes, this time around, finally, akin na to. And everybody in your life, sa pamilya mo, sa circle mo, will be very, very happy for you. Ito yung harvest time, ha? Ito yung reaping what you have sown in the past. So, congratulations. Everything is working out in your favor. In the area of your divine advice, you have the Five of Cups. Five of Cups telling you, tapos na dapat Taurus ang past, ha? Tapos na yun, tinan mo to. Nakatingin pa rin siya sa mga natapon na cups, realizing na, uy, pwede pa ba ito ma-save? Pwede ko ba ito makuha? Pwede ko pa ba ito mapakinabangan? Ngayon mo lang na-realize na wala na yun, tapos na natapon na yung mga pangarap na hindi natupad, mga pangakong walang nangyari, mga trabahong nilakad mo pero wala pa rin pinatunguhan. Ngayon parang you're gonna need to realize that what happened in the past is in the past. At kahit i-replay mo pa sa isip mo yun, wala na mangyayari doon. And you have to really force yourself to move on and face these new opportunities na 2 cups dito sa likuran mo, na humarap ka na sa future and embrace the possibilities of your life moving forward. Kaya ngayon maging handa ka, umabante. Iwan mo na yung nakaraan tulad ni Chariot dito, kinalimutan lang niya yung nakaraan and moving forward na siya at ganun ka rin dapat, okay? Forgive yourself also. Huwag ka na mag-regret pa, huwag ka na magsisi pa sa mga nangyari in the past. Everything happened for a reason, okay? The Five of Cups being clarified by the Empress card, yes? Ngayon, self-love, self-preservation, choose yourself daw, Taurus, sabi ni Empress, na parang wag mo na daw durugin pa ang sarili mo ng paulit-ulit sa mga nangyari dati. Forgive yourself and forgive others. Minsan ganoon talaga yan, nangyari na yun Wala ka na magagawa doon. Ngayon, ibangon mo ulit sa sarili mo. Love yourself more today. Rebuild your self-confidence, rebuild your heart para makalaban ka ulit moving forward, okay? Ngayon, self-love talaga self-love. In the area of your future, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung mga karagdagan nilang mensahe para sa'yo na dapat mong malaman this week, okay? First, ayan, tumalon. Quill, get back to the basics. O meron ka daw mga dapat gawin this time around. Nasimplihan mo lang. Hindi mo kailangan gawin komplikado yung mga approach mo. Baka kapag simple lang yung ginawa mo, mas maging
accomplished ka dyan. Okay? Another message, younger woman, dealings or relationship with a younger woman, baka anak mo tong babaeng bata o kaya pamangkin o kaya estudyante mo o coworker mo na medyo bata sa'yo, baka kailangan mo siyang kausapin o meron kayong issue or concern na kailangan mo ayusin with this person. Okay? Another message, you have dalawa, bell, announcement. May announcement ka daw, especially baka sa tatahakin mo tong landas. Congratulations. Fan, romance, celebration, and party. Yes. Especially here in the area of fortune, may celebration, may party, may romance daw. Okay? Another message, you have, okay, tumalon. You have gavel, involvement with the law. Like I said here, with the two justices here, meron ka mga legal na bagay na siguro announcement doon na sa'yo na pabor yung kapalaran or talaga ito yung celebration and party because something in the legal aspect sa buhay mo ay talaga napagtugumpayan mo. Okay? Another message, you have barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Ngayon talaga feeling mo super empty. Baka kailangan talagang lumarga ka na at sumugod ka na sa mga bagay na gusto mo para makamit mo na yung mga bagay na wala sa'yo. Okay? Another message, you have haystack, karma. You will reap what you have sown. Like I've said, talagang this is the right time for you to get back at makuha yung hustisya for you. Okay? Another message, lion, time to act. Ngayon ang oras para umaksyon, especially here with the two towers telling you na ngayon ay pagkakataon para aksyonan yung mga pagbabago. Okay? Another message, you have flag. Do not be tempted to lower your standards o wag ko daw ibaba yung standard mo and don't settle for less kapag feeling mo compromised ang iyong standards o yung yung buhay o yung sarili, okay? Another message, you have carrot, opportunity, or windfall. Wow! Mayroon ka daw opportunity or kaperahan this time. Congratulations! Ito ang area na kailangan mag-focus on this whole week, Taurus. You have peace. I am a being of love and I release all negative energy. Ngayon na pagkakataon para maging payapa. Especially dalawang justice card here. Parang okay na, settled na, ayos na ang lahat, nakuha na ng lahat ng karma or justices nila. Ngayon parang kailangan payapa ka sa isip, salita at sa gawa. Everything is peaceful in your life this week, okay? Especially in your outcome temperance card, harmony, love, peace ang meron dito. Lahat maayos kasi chinagaan mo yung isang bagay kaya nakuha mo yung magandang resulta. I'm seeing you very patient, very meticulously doing things na parang okay lang na magtagal, okay lang sa'yo na daanan ng proseso because naniniwala ka na ang isang magandang resulta kinakailangan ng matyaga at mahabang proseso para makamit siya. At naunawaan mo yung bagay na yun. And now with a card of temperance, card also of manifestation, makukuha mo yung resulta ang gusto mo. At itong lakad mo na ito, itong journey mo nito moving forward na nilaban mo this time around kasi ramdam mo na handa ka na, this will give you the good result because nakita ni universe yung tiyaga mo at saka yung pag-work mo na makuha ito and you will get the good result and the good outcome from this. Very, very good for you, Taurus. Okay? The temperance card is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, with enough planning, nakita ko dito na you're set off moving forward. Handa ka na, you have everything that you need at papunta ka na sa bagong era ng life mo pag-alpas ng June kung saan lahat ng pinlano, lahat ng na-accumulate mong mga bagay na dadalhin mo moving forward ay handa na, nandito na, ready ka na. At nakikita ko dito na kahit ano man ang mangyari, kaya mo agad bumangon at magdire-diretso sa goal mo because you know now the process, yung vision, at ready ka na sa plano at alam mo na yung gagawin moving forward. You are very, very wise and good performer this time around na kaya mo siyang gawin, kaya mong panghawakan, kaya mong langpasan. Okay, Taurus? That is June 1 to 8 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate sa mga reading natin. Comment down below and I'll be reading yung messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.